anato ang validity sa pulong sa Ginoo. Our study centers on Jesus Christ. So Christ center ang atong pagtuon. We have coherence and unity in the Scripture. It's because we have one author, and that is Jesus Christ. Amen. Sa mga-usab, mga higala, amo kamong gi-welcome, amo kamong gidapit niini atong nagapadayon nga Bible study online, pulong sa kinabuhi, nga sa diin kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo og maghatag kaninyo sa simple nga pagpaathag, simple nga pag-explain sa pulong sa Ginoo nga atong masabtan aron nga kini atong mahuna-huna, atong makahimo kita og desisyon nga kini ato bang ihinangop sa atong kasing-kasing og panghuna-huna kay pinaagi lamang sa pulong sa Ginoo makabaton kita sa kinabuhi nga walay katapusan. Busa sa gihapon among gihangyo kamo sa pag-share sa ato nga link sa inyong nga family members, sa inyong nga mga friends, sa inyong mga co-workers, mga higala, kay this is the best time where we can share the message of salvation pinaagi sa inyong nga cellphone. So, busa, grab the opportunity aron nga katong dili ka mao o di maulaw kamo nga witness, magsulti sa pulong sa Ginoo sa inyong mga friends, sa inyong family members. Now, this is the best time to share the link aron nga ilahang mabasa kini. Sa gihapon, we bring you greetings sa buhatan sa Central Philippine Union Conference, no, sa ato nga the leadership sa pagdumala sa ato nga presidente Pastor Eliezer Barlizo Jr., kauban ni Pastor Khalid Makirang, kauban ni Pastor Rene Inapan, og sa tanan nga mga directors and the whole CPUC family. We would like to extend a warm greetings to all of you who are viewing, who are listening at us nining ato karong nga programa Pulong sa Kinabuhi. So sige hapon live kita nga inyong madunggan sa Hope Channel Central Philippines Facebook page o gi-cross post kita sa nagkadayahang mga dapit sa tibuok Central Visayas and even kita makita ninyo all over the world. So sa ato nga mga viewers sa tibuok Pilipinas and outside the Philippines and globally, salamat sa inyong pagpakigkaoban kanamo mga higala. Busa, sa gihapon madungog sad kita sa mga FM stations ato ning recognize sila kay I do believe a lot of listeners are also listening to us nining ato nga online Bible study diha sa Adventist World Radio sa Toledo City and also sa UKFM sa Leyte and even sa DYCM nga nagigi-broadcast kini ang ato nga Bible study online. So mga higala, daghang salamat sa inyong pagpakigauban kanamo and even sa uban pa nga mga FM stations and radio stations nga dili nato ma-mention. So nining takna before si Pastor Bon magahatag sa iyang overview, atong hangyoon si Pastor Narciso sa pag-open sa ato nga program pinagi sa pag-ampo, then ang atong greetings before si Pastor Bon magahatag sa kitawag overview. So Pastor Narciso, atong hangyoon sa pag-open sa atong program pinaagi sa pag-ampo. Ako hangyo ang atong mga viewers sa pagduko sa atong mga ulo alang sa ato pag-ampo. O Dios namo nga mahigugmaon hinaikaw sa kaitasan sa mga langit, dako ang among kalipay og pagpasalamat kanimo nga kami kanunay nga nagadayeg sa imo bilidhon nga ngalan. Nagaampo kami karong takna o Dios nga ikaw magahatag kanamo og pinasahi nga kaalam para amo masabtan ang amo pagatun-an karon mahitungod sa kaluwasan nga imo gihatag sa matag usa kanamo. Panalangini ang amo viewers sa pagkakaron o kami sab nga impart sa imo bilidhon nga mga pulong. Daghang salamat nga ikaw magapatalingog kining among pag-ampo og pasayloha kami sa amo mga nahimo nga mga sala sa imo atubangan. Daghang salamat sa imo saad nga ikaw magauban kanamo karong taknaa hangtod nga matapos niini nga programa. Kini gipasalamatan namo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga mo manluluwas. Amen. Amen.
Now, atong tagaan og panahon si Pastor Bon, then si Pastor Nar sa greetings before ta mag-adto sa overview. Sa tanan namo nga mga kaigalahan o kaigsuonan dinhi sa Central Philippines or Visayas, amon gina great ang tanan namon nga mga viewers. Have a good day og nining programa Pulong sa Kinabuhi naghatag kanato sang mga in-depth study na nungod sa Biblia, sa plano sa Ginoo ug sa kaluwasan. Hinaot pa nga kamo magpadayon sa pag tune in sa atong programa og kita tanan mabinipisyuhan sa atong pagtuon og makatunan nato ang plano sa Ginoo para kanato nga hilapit na lang siya magkari niining kalibutan o ang atong mga kasing-kasing o gunahuna o atong kinabuhi maandam sa iyang ikaduwa nga pagkari. Og sa makausa, ako po gipasalamatan kining higayon nga makagreta sa ato magbubuhat gikan sa Summer Mission sa pagpanguna ni Pastor Vic Portaliza, ang ato ministerial secretary dinha, Pastor Pansito. Ako gihangyo nga ang ato mga field workers kung mahimo aduna sila'y panahon nga suportahan ni ining ato programa Pulong sa Kinabuhi. Og dinha pod sa East Visayan Conference, Pastor Salyuman, og ang ato ministerial secretary, Pastor Palaraw, ang tanan nga mga magbubuhat sa field. Ako sabgi imbita ang inyo presensya, ang inyo paghatag panahon sa pagpaminaw kining programa nato dinhi sa Central Philippine Union Conference sa Hope Channel mahitungod sa Pulong sa Kinabuhi. Og dinhi sa Central Visayas, Visayan Conference, Pastor Nogra, Pastor Seth Esmeralda. Ako sabgi invite ang ato tanan nga mga pastors nga na-assign sa lain-lain nga mga district fields. I hope nga kita adunay panahon. Og sa ato didto sa Negros Secure Mission, giimbita po nako ang ato mga administrators, si Pastor Ray Vinson, ako sabgi invite ang tanan nga mga viewers, ang ato mga manugpangabudlay dinha. I hope nga do na mo'y panahon sa pagpaminaw ni ini. Kag dira sa Negros Occidental Conference, Pastor Galanza, Pastor Kevin Kanyal, ang tanan nga mga pastors nato nga hindi na ako maminsyon. Kabay pa nga may ara kita panahon sa pagpamati sini. Sa West Visayan Conference, Pastor Kerry Estrebella, ang iyang mga kaupdanan nga mga administrators dira, kag si Pastor Nuli Abrisi, lihog ko ipahibalo, i-disseminate ini nga programa nga to suportahan. At lalo higit sa ating pong Romblon Mission, Pastor Fahilan, Pastor Panganiban, Pastor Tugadi, inform po sa lahat po nating manggagawa dyan sa Romblon na kumari ating pong suportahan ang programang ito sapagkat ito po ay makakatulong po sa atin. So daghang salamat, ang Ginoo magauban ka nato samtang kita magapaminaw ni ining programa. Daghang salamat Pastor Bon and Pastor Narciso. So mga kaigsuonan, that's it, no? At least ang atong program atong gi-divide siya para nga mag-greet sa inyo. So ako na ginatamyaw, ako gi-greet ang tanan nato nga mga care groups leaders sa Tibuok Central Philippine Union Conference kad gidumalahan sa ato nga Field Secretary Pastor Lowell Quinto, ang ato nga mga care groups kay sila gyud ang ato nga expect nga mag-share niini og pinaagi niini nga atong Bible study online, daghan ang mabenepisyuhan. So ato sad gi-greet si Jai, no? Klabis nga Amen. Very active nato nga digital missionaries, very active nato nga unsa ni. So atong gi-greet si Jai. Mga igsuonan, I think we need to start na before si Pastor Bon magahatag sa iya nga overview karong takna sa ato nga pagtuon. Another very interesting nga topic nga atong hisgutan is Christ's work of salvation. Ang buhat ni Kristo alang sa kaluwasan. Wow, what a beautiful title or discussions nga atong paghisgutan ni ining taknaa. Now, before that,
nga maghahatag si Pastor Bo, maghahatag ko gamay nga introduction mga kaigsuonan, makigalaan ato sang tagaan or glimpse, no, a little glimpse sa atong discussion sa milabay nga episode about the messianic prophecy. Now, it has been very clear, Pastor Bon, nga ang pagkamanuluwas ni Ginoong Hesus gitagna na nga daan long time ago. When in fact, I have mentioned nga si Isaiah, the prophet, had been prophesied about the Messiah. So si Propeta Isaiah, nagkinabuhi siya 7 years pa una na tao ang Mesiyas. You can imagine that. Pero tinagdugaya nga gitagna sa Dios nga matao ang Mesiyas. So, well, the focus sa prophecy aron nga ang Mesiyas matao. Ngano man nga matao ang Mesiyas? Aron ang Mesiyas mao siya, of course, the Messiah is coming from the Hebrew word. Sa atong sinultihan magigsuonan, mao sige tawag atong manluluwas, atong redeemer, atong savior. So karon siya mo'y atong savior, siya mo'y atong redeemer. Unsa may iyahang buluhaton, unsa may iyang himuon alang kanato. That is why this is a connection, this is a continuation, mga higala. Sige tawag kaluwasan nga ginihimo ni Kristo alang kanimo ug kanako. Mo to go back sa atong question kung inyo pang linumduman, mga higala. Nganong gikinahanglan man gyud si Ginoo nga kita luwason niya. Unsa gyud ang ania kanato, ngaya magyud tang luwason. Igsoon, try to look at the mirror sa imong kaugalingon. Are you deserving nga luwason ba ka sa Ginoo? Iyang ihatag iyang kinabuhi, mamatay sa krus sa Kalbaryo, magsakripisyo siya alang sa imong kaluwasan. Are you deserving for that purpose? So may higala. So karon ato nang tan-awon no sa ato nga pagtuon nining takna. So that is why atong ihatag kang Pastor Bon ang panahon sa overview nining ato nga topiko karon, Christ's work of salvation. Thank you, Sir Bern. Nindot ning atong pagtuon karon kay nasintro ani sa binuhatan ni Kristo para kanato tanan. Binuhatan niya para sa katumbasan og redemption sang iyang mga katawhan. Unang I would like to pose niining taknaa nga ang kaluwasan sa tao is a very, mysterious matter or thing. Not only para kanato, but for every human being and even the angelic host. For them, salvation is a mystery. Og lalum kaayo og dili masabtan ngano niabot ang kaluwasan sa katawhan. Una nga atong hunahunaon nga si Kristo dili lang siya ato manluluwas. Apan si Kristo is also our creator. And mabasa na nato sa Juan kapitulo 1 bersikulo 1 that in the beginning he was the word, and also in the succeeding line that he is the life and he created all of us. So, to think that the one responsible in creating us, nga siya mao ang naghatag sa kinabuhi, ginhawa, kanato tanan, is the same one who had been prophesied in the past, who had been planned for our salvation, nga siya maupod ang persona nga gitagna sa unang panahon nga moari og magbuhat sa usa ka dako nga binuhat nga mao ang pagluwas kanato tanan. And that's why ang topiko nato karon is Christ's work of salvation. Unsa ba kaha ani ang binuhat ni Kristo para kanato? And I believe this is not an ordinary thing. But the Bible is giving us some of the, shall I call it allegory, at the same time description on how salvation came about para kanato tanan. Before we will go further, let us study some words nga ginagamit sa
we call that synonymous to the word salvation. Nay term nga gigamit sa balaan nga kasulatan, atonement. Atonement is a judiciary thing or a term nga mabasa nato sa o madunggan nato sa mga judiciary. It is synonymous to reparation. It means it is to recompense. Pasabot ani mura bayaran nimo, no? Nakautang og bayaran mao na ang term nga atonement. Napod usa ka description nga gihimo ni Kristo. The term is reconciliation. This is another term. Reconciliation is more on relational term. Pasabot mura na ay broken relationship nga kining broken relationship has been reconciled again. Of course, we are God's people in the past. Kita maong tao sa Ginoo, gibuhat kita, and we are created in the image of God. And because of sin, we had been separated, and that relationship was broken. And the term reconciliation is a salvific term nga ginhatag kanato in order for us to establish again the relationship with God. Another word nga I believe this is a business term. We call this redemption. Redemption, it means it is an action to bring back something. No? Another term is a rescue. Mura na kanang na aksidente o nalunod ang barko nga ikaw i-rescue because our situation is dying and somebody has to rescue us. Those are the pictures of salvation nga gihatag ni Kristo. Daghan pa, it's a grafting term na gisumpay kita daw because we had been lost. Another one is that he is a deliverer. It's like we had been enslaved by sin og siya mao ang a freedom fighter para kanato that we had been delivered from that captivity. And that's why the plan of salvation is no other, ingon ni Sir Bern kaganina, that the foundation of salvation is no other than the expression of God's love to us. And that's why John 3:16 na ingon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Kanindot kaayo nga ang gibuhat sa Ginoo had been propelled by the expression of His love for us. So, unsa man ang giingon sa gugma ni Kristo para kanato? Ang Epeso Kapitulo 13, versikulo 9, nag-ingon, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. So, kini masabtan nato mga kaigsuonan nga ang hinungdan sa ngano gibuhat ni Ginoong Hesus ang usa ka butang muradili masabtan nato ang kaluwasan para kanato tanan. It's because something is propelling Him, and God the Father and the Son made the plan of salvation, including the Holy Spirit. It is propelled by the deep love, the foundation of God's throne, which is love. Ang gihimo ni Kristo, He has atoned for our sin. Unsa ning aton? Gibayaran niya, gi-repay niya, gi-recompense niya. Og because of this atonement nga iyang gihimo, na himo nga ang atong utang sa Ginoo, siya mao ang nagbayad ani. Mabasa nato sa Isaiah 53:10, no? Yet it pleases the Lord to bruise him. He has put him to grief. When you make his soul an offering for sin, he shall see his seed, and he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Kanindot mga kaigsuunan nga si Ginoong Hesus
bayaran niya ang atong mga sala. Na supposed to be, mga kaigsuunan, kita mao ang mamatay ngadto sa cross sa Kalbaryo. We are doomed to die. We are doomed to matawag nato mawala ni ining kalibutan. It's because of the penalty, the rebellion of each one of us, and the penalty of sin. But then, the penalty of sin was taken by Jesus Christ at the cross. And that's why malibog kita nga nag-ingon, even it pleases the Lord to bruise Jesus Christ, nga sakiton si Kristo, even endure unto death, no? Mag-endure sa kamatayon. And another function of Jesus Christ in His work, He functioned as a high priest, no? A high priest. Naay mga term nga gigamit sa balaan nga kasulatan, Sir Bern Pastor Narciso, unsa daw ang difference of the priest and the prophet, no? Unsa daw ang difference of the priest and the prophet? A prophet is a spokesperson coming from the Lord, no? Coming from the Lord. So the message comes from the Lord and then goes to the people, and that is the function of the priest. But rather the prophet. But the function of the priest is a reverse of the prophet. He is actually representing humanity and then bring the petition and the concern of humanity to God. And that's why Jesus Christ is both the prophet and the priest. But we will talk about the priesthood of Jesus Christ. And Jesus Christ function as our priest. Nga naman nga siya ang atong priest? It's because He is bringing our concern, our plea, ang atong mga kaguol o ang atong tanan nga mga lulan nining atong kasing-kasing. Siya maong nagdala sa Ginoo, and He was called our high priest. And that's why ngadto sa sanctuary makita nato ang picture of His function, of His work as our priest. Nga siya among mudawat, mukuha ngadto sa atong sala, and then bring that sacrifice to the Father, and He functioned as a priest. Ang kanindot lang sa kay Kristo, kay kanang sakripisyo nga iyang gidala as a priest, maupod ang iyang dugo, o iyang gidala sa amahan, o giingon niya, ang akong dugo, mao ang nagbayad sa ilang mga sala. Kanindot kaayo, because He is the sacrifice. He died at the cross as our atonement, and then He also functioned as a priest, nga maong mudala sa atong mga sala didto sa Ginoo. Now, let us think nga walay tawo nga makaadto sa langit except only Jesus Christ. Walay persona nga makaatubang sa amahan except only Jesus Christ. And that's why it is proper that Jesus Christ would be human and represent us. Nga siya maong nanging tawo, o pagkatawo niya, He claimed that He is one among us. He claimed that He is our brother. He claimed that He has the same blood and the same content with us, so that He would be a legitimate part of our existence as human being. And then, siya maumudala ngadto sa amahan. But, He also accepted before God because He Himself is God. Kanindot kayo, kalalom kun imong hunahunaon nga siya Dios nanging tawo, so that He can represent as a priest to us, and He could make a plea before the Father, and the Father mudawat sang iya mga hangyo ngadto sa amahan. And that's why nag-ingon dinhi sa Juan kapitulo, o naunang Juan kapitulo 2 bersikulo 1 ug 2, My children, my little children, these things I write to you, so that you may not sin. Ingon niya, apan, if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous, and He Himself is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also
for the whole world. Mauning concept of priesthood ni Kristo, that He is the propitiation. Siya mao ang gibayad para sa atong sala. And that's why we had been captive as well, mga naulipon kita, or we are about to die, that we need somebody to rescue us. And that's why one of the works of Jesus, Jesus has freed man from the influence of Satan. And because humanity became captive of Satan, kining sala nga naa na kanato, dili nato ani makangker ang sala nato, and that's why Jesus is promising us that we will become conqueror of sin. And that's why He is called the Redeemer, no? Because He rescued us at a price. So, mabasa pud nato sa 1 Timothy 2:5 and 6 na ingon di, for there is one God and one mediator between God and men, and the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all, to be testified in due time. So, another, in Ephesians chapter 1 verse 7, nag-ingon, in Him we have redemption through His blood, and the forgiveness of His sin, according to the riches of His grace. But Christ came as high priest of the good things to come, and the greater and more perfect tabernacle, not made by hands, that is, not of this creation, not with the blood of the goats and the calves, but with His own blood He entered in the most holy place, once and for all, having obtained eternal redemption. So, niini ang gihimo ni Kristo, mga kaigsuunan, mga kaigalahan, is He is bringing us, reconciling us to the Father, so that the lost relationship between Him and us will be restored through Jesus Christ. Sir Bern and Pastor Narciso, do you have some additional comment on the works of Jesus Christ, ug unsa ang mga gibuhat niya nga nagkalahi-lahi nga pag-define sa balaan nga kasulatan, but then para sa inyo unsang binuhatan ni Kristo while He was here on earth and now He is in heaven as our advocate and our priest? Unsa nga mensahe ang inyo na dawat ana para sa inyo, knowing that we have a priest, a redeemer, a reconciler, a savior, a deliverer, mao ning iyang gibuhat para kanato? Yeah, I think atong tagaan time si Pastor Narciso to give us more comments about that, and then we will discuss sa mga point no nga ato i-considered in relation sa work ni Jesus Christ to save humanity. Okay, thank you so much, Sir Bern, Pastor Von. So, Christ's work of salvation is to be understood by our viewers para nga makuptan ni og maayo og dili ta malimot. Well, thank you so much for your overview, Pastor Von. But I would like to add something from the Bible nga kini makahatag kanato og kanang sure nga kita adunay manluluwas gayod, no? Kining kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo ato kini makuptan. But let us remember also nga kita gituga sa Ginoo sa iyang imahen. Pero tungod sa sala, no? Tungod sa sala, sin destroys our fellowship with God, so we run from His presence. Kini mabasa nato sa Isaiah 59, 1 og 2. Unya, unsa gayud ang gusto nga mahitabo sa mga makasasala. Now, ang ato nga Ginoo ingon dinhi sa Acts chapter 3 verse 19, as we repent, He forgives.
So kini mao gini ang prinsipyo sa Ginoo. Sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 9, diretso ko sa ako nga point kaya nga ato time tama kalimitado. As we confess, He pardons. But the explicit explanation about salvation is found in the book of Ephesians chapter 2 verse 8. Through grace, no, by faith we are saved. So kini regalo. This is a gift of God to humanity. Unsa lang ato buhaton na lantay pagtuo. Pero one of the problems nga ato mabasa sa balang kasulatan sa kapanahonan ni Kristo nga although nga daghan kayo ang misunod kaniya o nag-respond sa iyang panawagan, ang word nga unbelief. So kining word nga unbelief kung kini mao ang igakabuhi no sa mga tawo, dili nato mabaton ang regalo sa Ginoo. And there is a commonly asked question regarding salvation. And there is the question, doesn't the Bible teach that once you come to Jesus, you can never lose your salvation? And John chapter 10 verse 28 states, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of mine hand. So coming to Jesus, accepting His forgiveness by faith, receiving His grace, we receive the gift of eternal life. So salvation, as far as I know, is a free gift. It is not something we can earn by our obedience. Salvation is freely by grace through faith. So I hope nga ato ni masabtan. But Sir Bern, napay point nga gusto na ko i-share. No, ang usa dinhi ka pangutana sang Philippian jailer, nagpangutana, no, kang Jesus. Unsa ang pangutana? What must I do to be saved? So Paul responded, okay, Pablo nagpangutana, believe in the Lord Jesus Christ. That is found in Acts 16:30 and 31. No, ang point dinhi mahitungod sa kaluwasan, no, ang word nga believe importante kini sa matag usa kanato. Dili ginato pagkalimtan. Tuan nato ang gahom, ang kakayahan sa Ginoo nga sarang siya makaluwas, sarang siya makapatawad sa tanan nga mga sala nga to na nahimo. But remember nga ang ato distansya sa Ginoo perti kalayo tungod sa ato nga mga sala. But for sure, because of His love, sa pagdupa niya sa cross, tanan kita nga iyang mga inanak dinhi sa kalibutan makabaton gayod sa kaluwasan as long nga doon na tayo pagtuo. Sir Bern, ako'y hatag ang panahon sa imo. Salamat kayo, Pastor Narciso. Mga kaigsuunan, mahigala, no? Inyohang nadunggan ang lalom kaayo nga pagpaathag, especially si Pastor Bon. Iyahang gi-explain kanato ang role sa prophets and also ang role sa priests. And Jesus Christ is functioning both. He was a prophet at the same time he is functioning as a priest nga nagdala kanato diha sa Dios nga Amahan. Actually, ang ato nga gihisgutan mga higala is about Christ's work of salvation. Ang buhat ni Kristo, ang iyang gihimo alang sa atong kaluwasan, it's not so easy. Now, unsa gyud ang punto nga naman nga si Kristo na naog gikan sa langit paingon dinhi sa yuta og nagtanyag sa iyang kaugalingon nga mahimo nato nga redeemer, mahimo nato nga savior, mahimo nato nga reconciler, mahimo nato nga rescuer. Unsa ang bottom line gyud mag-igsuonan ani? Igsuon giingon sa Roma 6:23, if I'm not mistaken, Pastor, 6:23. The degree, no? The degree of sin, igsuon mauna ang rason. Nga naman si Kristo nagbuhat alang sa imo ug akong kaluwasan. Because the wages of sin is what? Is death. Kaya ang bayad sa sala, mao gayud ang kamatayon. So kung dili si Kristo magahimo sa initiation, take note, the establishment of the plan of salvation is actually a divine initiative. Take note the word divine initiative. So wala gyud mahimo ang tao, none other sources except ang Ginoo mao ang mag-initiate. So that is why
Unya magkaigsuonan ang plano sa kaluwasan kini gipakita. It has been manifested by love. So pastor, lisod kaayo ang pagluwas sa usa ka tawo, even pag-offer something sa usa ka tawo, if you are not driven by love, di ba? Yeah. So dinhi karon ang atong pagtuon gipakita nga ang buhat ni Kristo sa kaluwasan, ang pagluwas ni Kristo alang kanato pinasikad gayud sa iyang gugma. Muna imong gi-mention ganina ang John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever should not perish but have an everlasting life. Ug imo sa gi-mention pastor, nga naman nga wala nay lain, di ba? Ang Biblia nakaingon, wala nay lain nga maka hatod kanato og makahimo kanato sa atubang sa pag-adto sa amahan except kay Ginoong Hesus ra gyud. Nga naman Dako nga pangutana na kaganina nagunahuna ako nga kana pod ako ipangutana. nga wala I will answer that with another question probably kay this time is a time for discussion. For example, pwede kaha nga ako nakasala o ikaw lang, Sir Bern, mamatay para nako, dili lang si Kristo. Will your blood be a recompense for my sin, so that abi na ako'y asawa nga gusto na ko luwason, ang ako lang dugo para niya maluwas kaha siya. Mao na ba nga pangutana naabot sa akong hunahuna. But then the Bible is saying that our sin is not an ordinary sin. That dili ani mabayaran sa ordinaryo lang dugo o ordinaryong tawo. But it requires to totally restore us. It requires the blood of the Maker. The blood of the Maker. Can you imagine how kung ano kadako agihimo ni Kristo para kanato? Nga naay even Ellen White says that angels try to stop Jesus Christ og nag-ingon sila nga kung mahimo kami na lang ang mamatay, dili lang ikaw. But Jesus Christ said, dili pwede kay ang inyong dugo dili makabayad. Yes. Ang iya lang nga dugo. Yeah. It's because that is the accountability of Jesus Christ being the creator, and he is responsible for all of us, and that being accountable and responsible to all of us is the one capable of saving us and bringing us to God. It's because this is it. He is God. He is the Son of God, that he has access to the Father, and he became human so that he could have access also to humanity. And that's why when he became our Savior, he is both God or God and man, so that man in his sinfulness and God in his holiness would be reconciled through him. Kay dili posible nga ang tawo mo palapit sa Ginoo kay ang tawo is immortal and sinful that he cannot come to God. And that's why mo na sa Juan kapitulo 14 nag-ingon dira nga I am the way, the truth, and the life. John chapter 6, 1-4. I am the way, the truth, and the life. And that's why he is the only way. Siya maulang ang alagyan nato and no one else. And that's why how great and marvelous is the work of Jesus Christ for all of us. Okay. Yeah, Sige. that is a mystery, no? Misteryo na siya. Amo na mga butang nga lisod tug karon, and only God can answer that. Okay. Kay sa aton lang panghuna-huna, sa aton lang tawhanon nga understanding magkaigsuonan, we might have so many questions. Nganong dili pwede? And that is the mystery. Yeah. And that is why magigsuon, learning about the divinity of Jesus Christ and learning about the work of Christ for saving us and so on is a mystery. But now, it is not actually a hidden treasure, but it is already revealed to us. That is why we have
our study. Ni atay pagtuon, maigsuon nga maghatag ka nato sa tataw og klaro kayong understanding. So thank you so much, Pastor Bon, nga pinaagi lamang sa dugo ni Ginoong Hesus kita ma-reconcile diha kaniya og sa amahan, mga igsoon. We praise the Lord to that. So Okay. Pastor Narciso, Okay, balikan nato ang pipila pa diri ka mga importante nga mga information nga ato gusto i-practice ato kinabuhi after knowing Christ nga siya nagsuffer gyud sa ato mga sala nga nahimo. Now let us remember kining tulo ka mga butang nga gihimo ni Kristo, his suffering, his death and resurrection. So we are being atoned sang aton nga mga sala because of that sacrifices nga gihimo sa ato nga Ginoo. Now, ang next nga step sa ato nga paghimuon as Christians, as followers, as students of the Bible, nga gikinahanglan dinhi nga there is a prosperous life sa ato kinabuhi. Unya unsaon nato ni? Now the Bible speaks about allegorical, no, nga gi-mention dinhi sa John chapter 15, ingon dinhi, I am the vine, no, I am the vine, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. So every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that bears fruit, he prunes that it may bear more fruit. So ang buot ipasabot niini, no, after knowing sa akong giingon, kay ang kaluwasan igahatag naman sa Ginoo. So therefore nag-request na pod o nagatudlo ang Ginoo sa ato nga dili po nato pasagdan pod, though we are saved by grace through faith, nga there is a characteristic to be developed nga mag-obey ta sa kabubuton sa Ginoo. And that is the manifestation or the fruit of being saved. By the way, kining work, no, o grace cannot be separated. So this is now the manifestation. Ang ako hangyo sa ato mga viewers, no, after nga kita makadecide sa tutagsa ka mga kinabuhi nga kung gusto gayud ta musunod sa Ginoo, kanang maka-eksperyensya ta sa kaluwasan nga ginatanyag sa Ginoo, dili nato pagkalimtan. We will connect through Jesus Christ, who is the true vine sa ato tagsa ka mga kinabuhi. Pasabot diha, Pastor, nga Yes. ang gibuhat ni Kristo, it's not just to forgive us. That's it. Forgiveness, makadawat og forgiveness. Yeah. But beyond the forgiveness, there is transformation. Correct. Kay pwede raman ta mapasaylo, pero dili ta mausab. Correct. Pero ang work ni Kristo, kumplito. Dili lang nga giluwas kita, gipasaylo kita, gipatawad kita, but our inclination towards sin, He has also given us power to be transformed into righteousness and holiness. Pasabot nga, pagpatawad ka nato, giusab ta o gitransform sama ni Kristo that His righteousness will become our righteousness. Okay. He became sin for all of us so that His righteousness will become. So, duha ang iya gihimo, gipasaylo ta o gitransform ta into His likeness so that the restoration and reconciliation would happen sa ato. Amen. katahom Pastor Narciso and Pastor Bon sa atong discussion, going deeper but more simply ang ato nga pag-present sa kini nga suhito, mga kaigsuonan, ang buluhaton ni Kristo alang sa atong kaluwasan. What a beautiful insight, mga higala, mga igsuon, nga no doubt si Kristo namatay, nabanhaw, o nagtanyag ka nato sa dako nga paglaom, nga ang ato lamang himuon mao ang magdawaton siya, tuuhan siya, and then guaranteed, we will be assured nga ang Yes. atong mga sala, pasayluhon niya. And not only that, ngayon kitang pasaylon, sumala pa ni Pastor Bon, but we are reconciled. We are reconnected again. As what Pastor Narciso mentioned a while ago, that we are what? We are connected into the vine, no? So, igsuon, what a beautiful assurance karong nga takna nga ikaw na minaw sa pulong sa Ginoo, mga igsuon, tungod niya na you are reconciled. Not only reconciled, but you are what? You are given an assurance that you are integrated and part into the divine family. Naay, Sir Bert, naay usahay ka ng mga gubot-gubot sa mga, especially I am in the youth department. Naay gubot-gubot usahay maingon na,
pasayluhan na gipasaylo na nako. Pero ngano nga dili man kamo ma-reconcile? Adi na ko masalig niya. Kay pasaylo na nako pero di ko masalig niya. Pero lahi si Kristo, gipasaylo kita niya pero nagsalig siya nga mausab ta, mabalik ta nga relasyon. O that's why that is the true and the genuine restoration para kanato. Correct. Dili ang human frame or human understanding of forgiveness nga wala na ko na patawad na nako na siya pero wala na mo kadagad, no? Patawad na nako, wala na nako gidumdum pero wala mo tagad di na may friends pero gipasaylo nako, no? But the Lord God is different. When He forgive, He make reconciliation. Correct. So that reconciliation we can establish the relationship as what God had planned for So, us. mao kinang kanindot sa Ginoo ang mga viewers nga ato napaminawan karon. Busa pasalamatan ta si Kristo nga dako kaayo ang iyang concern sa ato bilang mga makasasala. No, ang pangutana kaya nato dili but the Bible stated, no, I can do all things through Christ which strengtheneth me. So nagpasabot niini nga ato ni makaya sa tabang sa Ginoo samtang kita magapadayon sa pag-usi sa kamatuoran. And the plan of redemption will be ours if Christ will be the prime priority sa ato kinabuhi. And then peace comes in nga ato ma-experiensyahan sa tutag sa mga kinabuhi. Sir Bern, ako ibalik ang panahon. Salamat kayo, Pastor Narciso and Pastor Bon. Dili nagyod mo allow, mo warrant ang ato nga time. Unta daghan pag yun cover sa atong nga discussion, but I believe ang atong mga viewers, ang atong mga listeners nakuha niyo mag-igsuonan ang alibutod, no, sa atong hisgutan, the center unsa bagayod ang gihimo ni Kristo alang sa atong kaluwasan. So this time we would like to give first to Pastor Narciso sa imong last statement, then sa Pastor Bon, then I have to make a conclusions, Okay. mga higala. For a few minutes, mga igsuon, mga viewers, walay katalagman, way dapat kahadlukan sa ato presente nga pagkinabuhi. As long nga nailhan nato nga aduna tay Redeemer, Savior, nga nagdupa sa cross, alang-alang kaninyo o kanako nga kita makabaton sa kaluwasan nga gihatag gayod sa Ginoo, busa ato kini pasalamatan. O kining ato mga panghandoy sa kinabuhi nga gusto ta magkalipay sa atong pamilya, sa atong mga silingan, and even to our church members o asa man ta karon, basta tugutan nato nga kining si Kristo nga naghigugma kanimo og kanako o kanatong tanan, ato gid siya tagaan og dako nga importansya sa ato pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Through discovering from His words, ato pa madugangan ang ato paghibalo, no? Mahitungod sa kamaturan nga kini ang programa nato sa pulong sa kinabuhi, makatabang kanato sa Kristohanon nga pagpanlakawan dinhi sa kalibutan. Daghang salamat. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Pastor Bon? Dako ang akong pagpasalamat sa Ginoo ngano nga ang kaluwasan dili akong buhat. Correct. Kay kung huna-hunaon lang nako, Sir Bern o Pastor Narciso, nga kung akong magbuhat para sa akong kaluwasan, mura dili gyud ko maluwas. So that's why when I study the works of Jesus Christ, I cannot imagine on how deep, how serious, how solemn, and how sacred His work for all of us. Nga iyang gihatag iyang kinabuhi even though He is the Creator, and He suffered at the cross to become the sacrifice for all of us. And He became our priest in heaven. And He is still working for all of us. And that's why the good news for me is that I have a Redeemer that lives. I have a priest that is my mediator in heaven. Nga I cannot be totally perfect in this world. Naagid usahay makasala kita o makalimot kita, but then Jesus Christ is there for us because salvation is not our works. It is His work. And to think, kung ako huna-hunaon, kung unsang kaluwasan ako, I have no other way except to worship God because of His works. Amen. Daghang salamat, Pastor Bon, Pastor Narciso. Salamat kaayo sa inyong
in-deep theological insights karong takna. Mahigala, we hope nga na-bless ka mo sa ato nga study. Amen. Yes, naginuto nato ang pipila ka mga minuto before kita igsoon maghimo sa ato nga final conclusions. Yes, God's work of salvation. Mahigala, by understanding the transcendence, the supremacy of Christ's saving work. Take note, that is very, kung tanaw nato magigsoon, ning lapas na si Kristo sa iyang gihimo alang kanimo ug kanako sa imong pagluwas. Now, by understanding it sa gihimo ni Kristo, we can learn to appreciate the plan of salvation, the plan of redemption. So I hope karong gabi nakita ninyo kung unsa ang gihimo ni Kristo alang kanimo ug kanako, imong gidayeg ang Ginoo alang sa kaluwasan nga gitanyag diha kanimo. Not by your own works, not by your own endeavor, but by what? But by the blood of Jesus Christ. Amen. By applying the knowledge, exoon, take note, that we have acquired, we can have our own character modified into the image of Jesus Christ. Now, I hope that what we have learned karong gabi, atong natun-an, atong nadunggan, mao kini ang magausab sa atong kinaiya, nga ang atong kinaiya may sama diha sa kinaiya ni Ginoong Hesus. So after nga atong nakapaminaw kita, nakadungog kita sa mensahe, as what Pastor Bon mentioned, nga kung dili tungod kang Kristo, wala gyud kita mahimo. Dili siya makahimo sa iyang kaugalingon ni ako, alang ako maluwas sa makigsuonan, kung dili si Kristo lamang ang makaluwas kanato. Amen. That is why the Bible promised that we will be saved through Jesus Christ alone. So only Jesus Christ can give us salvation, can give us eternal life. So igsoon, I hope we will settle on that point nga karong gabi o karong takna ato ra gyud itugyan ang atong kinabuhi, ang atong kaluwasan, atong dawaton si Ginoong Hesus nga atong personal nga manluluwas. Amen. Now giingon sa Romans chapter 5 verse 10, if we then we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, much more having been reconciled, we shall be saved by His life. So kaniadto kaaway kita sa Ginoo. Bapan tungod kang Kristo, iya kitang gipasiguli diha sa Dios, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Wow, take note the word death of His Son. Yes, mga igsoon, to prove to you, dito sa Jerusalem, wala na si Ginoong Hesus sa iyang lubnganan. He was taken, ascended to heaven. Kung si Jesus Christ now, tuwa sa langit, nag-andam og luna alang kanimo og kanako. And very soon, Jesus will come back to take you and me. Iya kang kuhaon, paingon dito sa langit. Mga igsoon, tagaan sa kinabuhi nga walay katapusan. Hinaot, ang Dios magapanalangin kanimo o kanako. So ato kining tapuson ang ato nga programa, ang ato nga pagtuon igsoon, take note, Christ's work of salvation. So sa sunod nga episode, atong hisgutan igsoon ang very interesting nga topic, I know that my Redeemer lives. So sige hapon, amo kamong gidapit nga kami inyong kuyugan sa sunod nga episode sa ato nga pagtuon mga higala. So nining takna atong hangiyon si Pastor Bon sa pag-offer sa closing prayer. Okay. Diyos namo nga amahan, salamat sa imong dakong gugma para kanamo nga imo gipadala ang imong bugto nga anak sa persona ni Ginoong Hesus nga mao ang among manluluwas. Amen. Dako ang iyang binuhat para kanamo. Yes, Nga dili namo mabuhat kung kami lamang o kami ang magpaninguha nga maluwas kami. Apan siya naghimo nga sakripisyo para kanamo. Siya mao ang kordero nga namatay og siya amo ang nagbaylo sa among dugo og siya ang nagula sa iyang dugo para kanamo agod nga ang among utang sa imuha bilang amon Dios kag Amay mabayran pinaagi sa iyang kamatayon ngadto sa cross. Amen. O Ginoo, dili namo mahuna-huna kung unsa kalalom
ang iyang gihimo para kanamo o kami among ginasaad kanimo nga kami Ginoo manging faithful diha sa imuha nga maghulat kami sa iyang ikaduwa nga pagkari tungod sa iyang dako nga pagtubos kanamo matag usa kanamo nga kami lamang nga tuad sa among mga sala ug magayog pasaylo siya handa sa pagpasaylo sa amoa o sa pagdawat sa amo bilang iyang mga inanak. Salamat Ginoo sa dako nga mensahe nga gihatag nimo para kanamo pinaagi sa kay Kristo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Dahil salamat Pastor Bon sa pag-close sa ato nga discussion na ining takna sa mga higala. Salamat sa gihapon. Amo kamong gidapit sa sunod nga episode. Mag-uban na usab kita sa sunod panahon ni ining mga pagtuon sa pulong sa kinabuhi.